Naku po, eto mga kababayan, Mike Defensor at Senador Marcoleta, maaari daw bang madamay dito kay Orly Gotisa itong surprise witness po ni Marcoleta? Ayon po kasi sa ruling ng Regional Trial Court, mga kababayan, malinaw po doon na piniki ang notaryo ni Gotesa, mga kababayan. At isa pa dito, hindi po maaaring sisihin po ni Senador Marcoleta ang abogado na si Attorney Aspira, mga kababayan. Kasi 'di ba, nakita naman natin nung nagpahayag sa speech nitong si Senador Marcoleta ay mukhang sinisisi pa nga itong si Attorney Aspira, mga kababayan. Hindi niya po talaga masisisi si Attorney Aspira, mga kababayan, dahil korte na po ang nagsabi na wala pong kasalanan dito si Attorney Aspira, mga kababayan. Nako, eto na. So paano ba yan, mga dideles, itong fake witness nyo? Nawawala na nga, mukhang makakasuhan pa. O ngayon, siya ngayon yung makakasuhan, So, ganyan kasi, desperado na kasi sila para talagang madiin dito sa speaker. O, yan tuloy, mga kababayan, nagkabukuhan na. O, ngayon, sino ngayon ang makakasuhan? O, ayon pa nga dito kay Senador Ping Lacson, by November 14, ipapatawag ito si Orly Gotisa. So, tingin nyo kaya, dadalo kaya ito, mga kababayan? Magpapakita kaya ito? Nako po, mga kababayan, kasi ang tagal na Ang iba nga nagsasabi, asa na kaya si Orly Gotisa? Kabisado na kaya yung script niya? Yun yan sa iba nating mga kababayan. Nakabisado niya na ba yung mga script niya? Hindi na ba siya, mababasa niya na ba ng maayos? O asa na ba siya? Yan ang tanong ng taong bayan. Asa na si Orly Gotisa? Diba? Kasi mga kababayan, kasi kung yan naman talaga ay totoo sa kanyang mga pinagsasabi, di sana mga kababayan, nung una, dapat sinundan niyo pa ng pangalawa, nung pinatawag siya ng DOJ, di ba? Hindi man siya sumipot, di ba? Hindi siya nagpakita. So yun na yun, ang time na, araw na yun na hindi na natin nakita si Gotisa. So, ewan kung saan na kaya napunta yon, mga kababayan. Ganyan na sila kadesperado para idamay ang kanilang mga kalaban. Yun nga lang, mga kababayan, sablay. Kung matatandaan po natin, mga kababayan, ang abogado po ay naglabas po ng statement, mga kababayan, na piki ang notaryo ni Gotesa. At yun nga, mga kababayan, nag-privilege speech pa nga dito si Senador Marcoleta para ipagtanggol umano ang affidavit ni Gotesa, mga kababayan. Ngayon, eto na. Nagkabukuhan na. Yari na, mga kababayan. Kaya ito mga kababayan, may panawagan tayo sa Senado na sana huwag silang pumayag na gamitin ni Senador Dante Marcoleta ang Senado. Kaya dapat ipa-ethics committee na yan habang iniimbestigahan po ng Department of Justice. Kaya may panawagan tayo sa ibang mga senador dyan. Ako, sana naman po, para bumalik naman ang tiwala namin sa inyo. Diba? Si Orly Gotesa po, mga kababayan, makita nyo naman sa kanyang nakaraan hearing. Ngayon, hanggang ngayon, hindi pa rin natin siya nakikita. Kaya please lang po sa ating mga kapwa senador dyan na talagang kayo po ay pinagkakatiwalaan ng taong bayan, sana po ipakita nyo po sa amin ang inyong trabaho. Nako, eto mga kababayan, another balita tayo dito. Kay Harry Roque, mga kababayan. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Ano masasabi niyo dito sa sinabi ni Harry Roque na si Kiko Barsaga daw umano, mga kababayan, ang leader na matagal na nating hinihintay. Wow, galing Kasi napapakinabangan nila diba?
papakinabangan nila Harry Roque eh. 'Di ba? Kasama nila sa pagpapatalsik sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kailangan nila. Siyempre gano'n naman talaga eh, mga kababayan eh. Sabi nga ni Senador Trillanes, itong si Kiko Barsaga, talagang pinapatos na lang talaga ng mga leaders yan. Kasi siyempre, kailangan nila ng kasangga. Di ba? Kaya nga mga kababayan, ito, sinabi ni Harry Roque, si Kiko Barsaga ang leader na matagal na nating hinihintay. Utot! Kalokohan. Kiko Barsaga. Ano ngayon mangyari sa bansa? Hanggang ngayon nga, wala pang naipapasang batas yan eh. Di ba? Anong gagawin niya sa bansa natin? Mag-meow-meow, meow-meow, ganon. Di ba? Mismo nga lugar nila dun sa Cavite, hindi nga nila maayos-ayos. Bumaha nga ng basura dun. Di ba? Ngayon, yan pa ang kailangan ng bansa. Magiging leader ba? Grabe ang galing ah. Siyempre ngayon, sasabihin mo yan ni Harry Roque kasi siyempre napapakilabangan nila eh. Kasi si Barsaga, mga kababayan, banat ng banat yun sa administrasyon eh, kung ano-anong binabato sa administrasyon eh. Pero, ang tanong, may ebidensya ba siya sa kanyang mga sinasabi? Pati nga yung ating Armed Forces of the Philippines, binabanatan niya na eh. Diba? Anong sabi niya? Kung wala daw suporta ang, ito mga kababayan. Meron dito eh. Ito. Meron siya sinabi dito eh. Sana yun ah. Ito. Ito mga kababayan, ayan. Sabi niya, okay lang na di tayo suportahan ng AFP. Basta di rin natin sila suportahan pag nakipagdigmaan sila sa China. Yan ba gustong maging leader ni Harry Roque? Mga kababayan, yan ba ang gusto nyo maging leader? Okay lang. Ito, si Congressman Kiko Barsaga. So, ano mangyayari kapag ginara tayo ng China? Saan tatago siya? Nasa gobyerno yan, mga kababayan. Kaya, mga kababayan, sa lahat nating mga kababayan na bubuto by 2028, butuhin nyo yung taong handa ipaglaban ang atin na dapat para sa atin. Hindi mga ganitong tao, mga kababayan. Naku, babagang buntot nito kapag tayo ho ay tinangkang sakupin ng mga ibang lahi. Diba? Dinadamay ho nila ang AFP sa kalukuhan nila. Diba? Hindi mga kababayan, hindi umobra yung ano nila eh, yung pakalat nila na picture sa ating administrasyon eh. Ngayon ang AFP naman ang kanilang target. Pero sinabi na ho ng AFP na huwag silang idamay sa mga pamumulitika dahil sila ay serbisyo para sa taong bayan. At nakikita ho ng ating AFP, ang Forces of the Philippines, na tamang landas ang tinatahak ng Pilipinas sa pamumuno ng administrasyon. Ewan ko na lang ho dito sa mga to. Kasi alam niyo ho mga kababayan, itong mga to, ginagawa na lang nila to talaga para talagang siraan ng administrasyon. Yun lang yan. Tulad ni Harry Roque, asan ba siya ngayon? Nasa Netherlands. Sa tingin niyo po mga kababayan, bakit niya po yan ginagawa? Siyempre mga kababayan, siyempre, para patalsikin ang administrasyon. Kapag napatalsik na, malaya na si Harry Roque, makakauwi na sa Pilipinas. Yun ang totoo, mga kababayan dyan. Kaya Harry Roque, kung ikaw malinis at walang kasalanan, bring him home, Harry Roque. Yun dapat. Rito, nako mga kababayan, ano kaya mangyayari kung ito maging leader sa bansa natin? Ngayon pa nga lang, mababatas, wala pang nagagawang batas. Ngayon, opo pa. Nako mga kababayan. Alam nyo kasi, sa akin, support ako sa pag-poksa sa korupsyon. Pero, yung magtuturo ka lang na magtuturo na wala kang ebidensya, nako, kalukuhan yan. Dapat, madali ho madaling ika nga magdaling magturo, pero mahirap magpatunay. Ayan. Thank you.